Magandang araw mga kanektiket. Ako nga pala si Miguel. At ako naman si Kia. Welcome sa Kwento Click! Isang podcast kung saan sinasalaysay ang kasaysayang tiyak na may saysay. Kung saan ang nakaraang binabalikan ay may kahalagahan. Kung saan ang kasalukuyan ay may kwentong pinanggagalingan. Sa kasalukuyang panahon, ang media natin ay hindi lamang naging imbakan ng content, kundi naging imbakan na rin ng samot-saring emosyon. Minsan tayong umasang sagutin ni crush sa UPD Freedom Mall, pero minsan din tayong nabastos at nanggigil sa mga toxic internet users. Kung ganito kakomplikado ang kalagayan ng media natin ngayon, naisip niyo ba kung paano ito noong bago-bago pa lang ang internet? Kaya ito na nga, ngayon pag-uusapan natin kung paano nga ba nag-evolve ang netiquette o ang pag-uugali ng mga Pinoy sa internet simula nung unang mga taong ginamit ito hanggang sa ngayon. Paano nga ba nagbagong internet etiquette sa kung paano ito ngayon? Ano nga ba ang mga advancements at plataforma na humubog sa online personalities natin mga Pilipino? Pag-uusapan natin yan lahat dito sa Kwento Kwento Click! Click! Hello, Kia! Hi, Miguel! Kamusta ka naman for today's video? Ay, podcast pala. Okay naman ako, ikaw? Diyos ko, tuwing final season talaga, yung mga tipong gusto ko na lang humimlay at magpalamo na lang talaga sa lupa. Real na real. Like, di na importante kung kahit sinong prof o anong subject. Basta pag nagsabay-sabay yung final requirements. My God, it's not giving. Real. Pero musta naman SEM mo so far? Ayun, very full, maraming bardagulan, iyakan, pahiyaan. Oh, anong pahiyaan? My God, eto na, isang beses during the first few weeks ng SEM, may ilang Mm. questions kasi ako para sa prof ko. So, in-email ko siya. Oh. Alam mo naman, di ba, like, yung ibang prof meron sila mga specific na format para sa subject ng email True. nila. Nung nag-email ako sa prof ko, kinopy-paste ko lang yung format niya na nakalagay course-brief subject of email. Hindi ko na napalitan yung words na send ko na sa kanya ng subject nakalagay brief Hala subject of ka! email. Danas na danas. Sino ba yung prof na yan? Ba't parang takot na takot ka at kailangan formal? I mean, gano'n naman talaga, di ba? Pag email, like, regardless kung sinong prof, formal naman talaga yung voice na ginagamit. I mean, yeah, pero don't you think na since post-structuralist na tayo... Post-structuralist! Oo nga, since yun nga, post-structuralist, hindi ba pwede na nating i-let go yung ganitong klaseng structured norms? Kasi since the beginning pa lang nung umusbong ang email, very cautious na yung mga gumagamit nito since napaka-professional usually ng context nung paggamit nga nito. Kasi puro nasa office lang, 'di ba, yung mga computers dati at naa-access lang to sa email, ay through email. Pero who's to say na dapat manatiling formal and professional lamang ang paggamit sa email? Bakit tayo hindi dito mag-messenger? Oo nga, no? Why not nga naman? 'Di ba? Pero kasi di ba yung nung bago-bago pa lang kahit nung bago-bago pa lang ang email, medyo asynchronous pa ang nature nito talaga. So, usually, gagamit lang talaga tayo ng email when we really don't expect an immediate and urgent response eh. Kaya nga email, like electronic mail. Kahit mabilis ang pag-travel nito, expect na ang reply is as fast or as a little faster than actual or physical mail. And at least, sa experience ko, kahit sa mga profs ko, usually pag magte-text o magchat na ako sa kanila pag talagang urgent eh. Tama nga Diba? naman. Yun. Yung isang staff naglalaro. Go lang, kuya. Ilaban mo lang yan. Ikaw ba, Miguel? Naglalaro ka ba ng games? Of course. Ano mga nilalaro mo? Yung mga co-op, like Mobile Legends, Valorant, mga ganun. Naku po, pasa ko dyan. Bakit naman? Nung trinay ko yan, ate ko, kung ano-anong pinagsasabi sa akin. Huh? Like? Na-trash talk talaga ako, te. Sabi talaga explicitly sa voice chat, bobo daw ako. Tapos ang tanga-tanga ko daw, kahit first time ko palang maglaro nun. Tapos nung nalaman pa nilang babae ako, may isang nagsabi nun na parang, go back to the kitchen. Nako, naging witness na rin ako niyan. Hindi talaga mentally healthy ang gaming community, lalo na dito sa Pilipinas. Real. Matagal lang ganito actually, may mga studies pa nga at nabutan ko din na talamak pa rin talaga ang misogynist culture sa mga video games. True ba? Hindi lang misogyny. Meron din dyan mga racist, homophobic, ganyan. Kaya I understand kung ayaw mo rin talaga bumalik sa gaming landscape. It is really a toxic environment. Pero hindi man lamang ba siya nag-improve over the years? Sa palagay ko at based sa experience ko, hindi eh. Bakit kaya? Based sa mga nabasa ko and sa mga observations ko rin, dahil daw to para sa, parang
anonymity. Yan. Anonymity. Dahil meron kasing nabubuong parang barrier ang virtual environment. Mm-mm. And because of this barrier, nakakaya ng mga tao magsabi ng mga words na hindi nila talaga kayang sabihin kahit kaninong person face to face. Kahit nga sa Roblox, a game na designed Mm. talaga for younger audiences, Mm. nai-infiltrate pa rin ng misogynist, racist, or homophobic culture. Kaya Real imagine ba? mo yun. Oo. Anong game ba yan sa Roblox? Like, para maiwasan natin. Actually, di ko na maalala yung title. Matagal na rin nangyari yun. Usually, sa mga less competitive games na lang ako ngayon gaya ng... wait lang. May nag-text. Sino ba yan? Nagpo-podcast tayo dito. Yung nanay ko nangangamusta lang. Si tita. Kamusta na pala siya? Okay naman siya. Nagpapabili lang ng bigas pag uwi ko daw. Ah. Yung nanay mo, si tita, musta na? Ayun, okay naman siya. Kachat lang niya actually sa akin. Mag-update ako sa kanya pag pauwi na ako. Ganyan din si mama sa akin. Grabe talaga mga magulang, no? Ilang oras lang naman tayong mawawala sa bahay. Gusto pa lagi tayo nakabuntot sa kanila. Oo. Pero ganyan naman talaga naging function ng pag-chat o pag-text. Nung una pa lang, di ba? Real ba? Oo. Ang text messaging kasi, lalo na noong early 2000s pa lang, ginagamit na ito para mag-maintain ng familial relations. Kaya pala atat si mama ko sa pag-update ko sa kanya. Kasi nung nasa 20s niya siya, ito pala isa sa mga naging main purpose ng pag-text. Yes. Additionally, itong mga computer-mediated communications, wow, big word, or CMCs, ay nakakatulong talagang mapanatili ang relationships despite distances. Kaya pala kahit hindi na usong pag-text at messenger nang madalas ginagamit, meron pa rin itong maintain the relationship dynamic sa amin ni mama. And di ba meron kang tatay na OFW? Well, yes, pero dati OFW yung dad ko, pero nung pandemic dito na siya nagtrabaho malapit sa amin. Ba't mo naman natanong? Paano kayo nagko-communicate dati? Lalo na nung lumalaki ka pa lang. Yung ginagamit namin dati, Viber. Tapos, in a way din, yung Viber, maybe even other CMCs, nagkaroon na parang alternative concept of the family. Iba-iba kasi yung dynamics Like, iba yung dynamics compared kapag umuwi si dad at magkakasama kami harap-harapan. And I don't think that this applies lang din sa family. Miguel, nagbabumble ka ba? Grabe yung transition, te. Sorry, natanong? Kasi hindi mo rin ba napansin na pati sa romantic relationships, ginagamit din yung mga CMCs para ma-maintain sila. So in a way, CMCs are some sort of parang romantic gadget? Precisely. Kung today meron na talagang specific and more detailed platforms like Bumble, dati texting lang gamit nila. Amazing. Speaking of love life, kineme-keme, may chika ako. Yan ba yung kay yung kay at daw? Oo. Ang lala, no? Kawawa si ex, yung si Ang galing mo alam mo na kagad. Siyempre, yung ba naman bumungad sa akin, paggising ko, pagbukas ko ng FB tsaka TikTok. Pero paano kaya dati sumagip ng balita mga magulang natin nung panahon nila? Like, more on dyaryo and news lang ba sila? Well, yes. Pero may early forms of social networking na rin sila nun eh. Well, isa doon syempre yung Friendster. Diyos ko po, pag nagka-Friendster ka, magpamilya ka na. Pero, fun fact, tayo mga Pinoy, actually, yung majority ng gumagamit ito pagkatapos ito malaos sa US. Tawag nga rin daw sa atin, di ba? Social media capital of the world. Correct. Grabe, chronically online na pala talaga tayo mga Pinoy kahit dati pa. Pero, di ko na nabutan yung Friendster eh. Sabi lang ng parents ko na gumamit yan dati. You post pictures and photo albums, connect with people, and post short positive things about yourself. Parang much smaller version lang ng Instagram or Facebook. Most of the people who used it were mga nagtatrabaho na hindi pa masyado ginagamit ng mga estudyante dati. Bale, yun yung tinatawag nilang IN or yung uso dati. Tapos, later on, dumating yung Facebook at since then, yun yung naging uso hanggang ngayon. Speaking of uso, alam mo bang kahit yung pag-type natin, iba yung uso dyan dati sa uso ngayon. Nag-evolve din. Kasi di ba yung pag-type and pag-compose ng messages noon, maraming emojis, tapos yung words, may mga numbers and symbols. Yun yung parang jeje mo na parang, for example, sino ka pose. Like, alam mo yung sino talaga. Tapos may maraming H tsaka Z. Nakakatuwa siyang balikan. Pero jeje mo na yan ngayon. Baka mapagkamalan ka pang matanda unless ginamit mo siya for the humor. Noon din kasi medyo okay pang maging quirky kasi konti lang naman nakakita. Pero ngayon kasi, meron tayong mga 1,000 friends sa FB, tapos may mga
nagpo-post pang madalas naka-public, abay kapag hindi ka pasok sa mga expectations na to online, baka mapagtawanan ka. True. Tapos pag may mali ka pang nagawa, baka ma-viral ka pa. Kasi ang bilis mapansin ng publiko ito. Mm. Kasi compared nga 'di ba sa dati, we have more unlimited access and therefore more unlimited information. Mm. Kaya yung mga sasabihin mo online, mabilis ma-judge o mabash. Depende kung morally or culturally acceptable ba to. Cancel culture nga yan. Pero yung ganitong klaseng pag-uugali of asserting what they believe to be right is actually already reflected na dati pa sa early online discussion groups, mga 90s pa lang. Paano? Nabasa ko rin kasi dun sa isang study na yung pag-assert ng Filipino identity and culture habang kinukumpara ito sa Western values. Talamak na talaga din yun, dati pa lang. Intolerant na rin tayo noon sa offensive remarks. Mas maliit nga lang yung audience compared sa ngayon. Mas marami rin kasing administrators nung time na yun to manage sites and public chat groups or groups. Nevertheless, for some reason, nakaka-proud pa rin makita, di ba, how immersed we have become in this unique media space na na-establish natin. Meron tayong unique culture, norms, and etiquettes. Real na real. At talaga ang laki ng pinagbago ng digital landscape and online behavior noon. Simula nung una pa lang tayo nakahawak ng computer o cellphone, hanggang sa ngayong hindi na natin sila mabitawan. Sa huli, mahalagang alam talaga natin kung paano nga ba dapat kumilos sa internet. Dahil reflection din ito ng pag-uugali natin, IRL. Kaya dapat, think before you click. True. At yun lamang po mga Connecticut. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang i-follow kami at Kwento Click Podcast sa lahat ng social media sites. Hanggang sa susunod nating pagtsikahan dito sa Kwento Click!